trial, feeds me with the living bread. Though my weary steps me forward, and my soul thirst me be, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. The way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When I wake to life immortal, wing my flight to realms of day, this my song through endless ages, Jesus lead me all the way. This my song through endless ages, Jesus lead me all the way. Ating awitin ang Well Built on the Rock in hymn number 363. Built on the rock, the living rock, on Jesus the rock of ages. So shall we abide the fearful shock, when loud the tempest rages. We'll build on the rock, we'll build on the rock, we'll build on the rock, on the solid rock. On Christ the mighty rock. Some build on the sinking sands of life, on visions of earthly treasure. Some build on the waves of sin and strife, of fame and worldly pleasure. We'll build on the rock, we'll build on the rock, we'll build on the rock, on the solid rock. On Christ the mighty rock. We'll build on the rock forever sure, the firm and true foundation. Its hope is the hope it shall endure, the hope of our salvation. We'll build on the rock, we'll build on the rock, we'll build on the rock, on the solid rock. On Christ the mighty rock. Para po sa ating pambungad na awitin, ating awitin ang Oh Let Me Walk With Thee in hymn number 377.
Tayo po ay tumayo. Oh, let me walk with thee, my God, as in a quad in days of old. Place now my trembling hand in thine, and sweet communion with me hold. And though the path I may not see, yet Jesus, let me walk with thee. I cannot dare not walk alone. The tempest rages in the sky. A thousand snares beset my feet. A thousand foes are lurking nigh. Still thou the raging of the sea. O Master, let me walk with thee. If I may rest my hand in thine, I'll count the joys of earth but lost, and firmly brave the journey on. I'll bear the banner of the cross till Zion's glorious gates I see. Yet, Savior, let me walk with thee. Tayo po ay lumod para sa ating panalangin, mga kapatid. Makapangyarihan naming Ama na nasa mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sa pasimula ng aming 10 days of prayer na kung saan inyo muli kaming pinagsama-sama upang sama-sama po kaming manalangin sa inyo, Panginoon. Salamat po dahil sa pagkakataong ito ay pinagkaluban nyo kami ng oras at panahon upang makarating dito sa bahay-sambahan sa pangunguna po ni Brother June Mascardo na siyang inyong tinalaga sa pangunguna ng aming pag-aaral sa unang araw ng aming panalangin. Pagkaluban niyo po siya nawa ng kapangyarihan ng pananalita, pag-iisip, at mahiyag niya ang inyong mabuting balita sa aming kalagitnaan. Sa inyo namin tinatagubilin, Panginoon, ang aming karunungan, ang aming puso't isipan. Tulungan niyo kami na may handa po namin upang maging kaaya-aya po ang aming mapapakinggan na inyong mga salita at magbigay ito ng kalakasan at liwanag sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, dahil kayo po ay patuloy na nagmamalasakit at ang inyong pag-ibig sa amin ay patuloy na dumadaloy sa aming buhay. Ngayong gabi, Panginoon, nawa po ay inyong pagpalain ng bawat isa at humihiling kami ng kapatawaran sa aming pagkakasala. Ito po ang aming mga dalangin, Ama, at pasasalamat alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Happy midweek. Midweek po pala ngayon po, no? Pasimula ng ating 10 days of prayer. So, tayo po ay nagsimula ngayon, January 7, at ito po ay gaganapin gabi-gabi at magtatapos po ito sa ikasampung araw sa January 16. So, sa mga kapatid natin na hindi po makakadalaw, ay pagsikapan po natin, mga kapatid, na paglaanan natin ng oras
upang tayo po ay makarating dito sa bahay-sambahan, upang mapanatili nating malakas ang ating relasyon sa Panginoon at sama-sama tayong manalangin at ang pag-ibig ng Panginoon ay ating may sa buhay. So, tayo po ay nagpapasalamat muli dahil sa ngayon ay first week ng bagong taon. At tama po ba? First week, no? O tama, first week. So nagpapasalamat kami sa mga kapatiran na masugid sa gawain, lalong-lalo na ang pamilya Mascardo na rito ngayon. At ang mga kabataan ng Rampano Church ay narito po sila. So mga kapatid, huwag nating kaliligtaan ang pakikisangkot sa gawain ito dahil napakahalaga po sa ating panahon ngayon, dahil sa dami-dami ng pagsubok na ating nararanasan sa ating buhay ngayon ay kailangan nating magpanalanginan upang maging matatag tayo sa pananampalataya kay Kristo. Di po ba mga kapatid? So ngayong gabi ay narito po, pinangunahan tayo ni Sister Crispa Mascardo sa pag-awitan at ating pinapasalamatan din ang kanyang may bahay, si Brother June, na siya po ang magdadala ng mensahe ngayong gabi. At ang inyo pong lingkod ay dalawa po ang kanyang naging bahagi, presider, tagapagpakilala po at unang panalangin. So, ang mensahe ng awit, mga kapatid, ay ako po pala si Brother Dudes. Kilala nyo na rin po pala ako, mga kapatid. So yung mga nasa natin live, FB o sa YouTube, binabati namin kayo ng Happy Midweek sa ating lahat, mga kapatid. At ang ating mensahe ng awit ay paglilingkuran po tayo ni Brother Alvin Mascardo. So Happy Midweek po sa ating lahat at nawa po ay pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Maraming beses na akong nagkamali, naghangad ng mga bagay na palayo sa'yo. Ngunit pag-ibig mo sa aking nananatili, di ka man lang nagsasawa at di nagbabago. Binuksan muli ang puso at aking nakita ang pag-ibig mo'y napakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, bumabalik sa'yo, alibukang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw, sa aking puso ang nag-iisang tanglad. Buhay ko'y kasing diliman ng gabi, ito'y paliliwanagin
Kahit bago pa maisip ang magsisi, kasalanan ko'y nilimot mo ng sarili mong dugo. Binuksan muli ang puso at aking nakita ang pag-ibig mo'y napakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, bumabalik sa'yo, nalibughang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Magandang gabi mga kapatid. Salamat sa Diyos na tayo ay merong nagbigay tayo ng panahon upang tayo ay patuloy na dumalo sa mga ganitong mga pagmi-meeting. Alam nyo, mga kapatid, tayo ay mapalad. Bakit? Kasi simulat noon hanggang ngayon, ang pagpapala ng Panginoon nga kanyang ibinubuhos, yung mga taong mayroong kasipagan para sa pagdalo sa mga katulad nitong mga pag-iipon-ipon, lalong-lalo na sa Miyerkules, Biyernes, Sabado, at programang ganito. Ang pagbuhos sa banal na Espiritu, mga kapatid, ito'y matinding explanation ni Apostol Paul, ni Jesus Christ, sa mga apostoles para maunawaan natin kung paano matanggap ang banal na Espiritu. Ano yun? Sa panahon ni Jesus Christ, meron siyang mga ginawa na panggagamot. Ano yung saan siya ng gamot? Hinahabol-habol siya sa mga tao. Araw-araw yun. Sa panahon nga narito pa siya sa lupa. Siya ay nandito sa lupa 40 days. 40 days siya nga nagsama. Kipagsama sa mga apostoles, sa mga tao doon sa Jerusalem, sa mga taong nakasalamuha niya, sa mga Hudyo, mga mambabatas, lahat ng mga tao na kaniyang nakasalamuha sa loob ng 40 katuig, 40 years. So, ibig sabihin, pinapakita ni Jesus Christ ang lahat ng mga pamaraan sa pagtanggap sa banal na Espiritu. Kaya, ang maging mapalad, mga kapatid, nung siya ay natagpuan sa loob ng simbahan, sa mga pulungan, nandoon ang mga tao para lang makikinig
at gustong maayos ang kanilang mga sakit. Kaya kung may mga naramdaman ka, sakit sa ulo, sakit sa ulo, lagnat, trangkaso, meron kang ubo, huwag kang manatili sa tahanan, basta may mga pupulong. Yan ang sikreto pala. Kaya, yung sabi, sakit mang ulo ko, hindi ako makadalo. Nilalagnat ako, hindi ako makadalo. Yan pala mga kapatid ay tuloy-tuloy na yon ang naramdaman na yon. Ang mga tao, hinahanap niya si Jesus Christ para lang matagpuan at magamot sa kanilang mga sakit. Yun po ang karanasan. Andito sa lupa si Jesus Christ nung panahon na yon. Mag-pray tayo mga kapatid bago tayo patuloy sa ating pag-aaral. Maraming salamat Panginoon sa mga biyaya niyong pinagkaloob sa amin. Hindi po kaming tinutulungan, pinagpala sa lahat ng mga panahon. Kami po ay inyong binigyan ng Espiritu Santo upang manatili kayo sa amin. Ang inyong mga salita ay aming maunawaan at ito'y aming isakabuhayan. So salamat po sa pagdinig niyo sa amin. Salamat sa inyong banal na Espiritu. Salamat sa inyong pagsama. Kami ay mananagumpay sa pamagitan ng inyong tulong. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating title ng ating pagsasaliksik ngayon mga kapatid gabi, ito'y unang gabi. Ang pinakawalan. Kaya nga sinabi ko sa inyo na ang ating mapag-aralan ngayon kung paano binigay ng Panginoon ang banal na Espiritu na siya pong nagpatnubay nung panahon nga siya ay pumunta sa kaharian ng langit. At kanyang iniwan. Ano ang pinakawalan niya mga kapatid? Ayon sa talata ng Gawa, mga Gawa 1 hanggang 3, ang sabi ng Diyos, iiwan ko sa inyo ang aking banal na Espiritu. At ang sabi ng Panginoon mga kapatid, ang lahat ng iyon ay hindi niya iniwan doon sa mga taong wala doon sa grupo. Katulad nito, hindi niya iniwan doon. Anong ginawa ng mga tao doon? Nag-ipon sila, nanalangin. Ibigay ko ang inyong Espiritu. Basahin natin ang talatang Kapitulo 2, ang buong chapter na yan. Nandun po ang kanilang pagpanalangin. Kaya sabi ko sa inyo, mapalad tayo na narito ngayon sa mga pagtitipon. Kaya pagka meron kang sakit sa ulo, nilalagnat ka, may ubo ka, huwag kang manatili sa bahay. Yan ang sekreto. Bakit? Dito ibuhos ang banal na Espiritu. Pagalingin ka ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, pinakawalan niya ang banal na Espiritu upang mga siwa sa atin. Sabi ni Sister Ellen White, ang Espiritu sa Panginoon ay nagkaroon ng kapangyarihan upang kanyang iniwan habang siya ay pupunta sa kaharian ng langit. Siya ay nailigtas sa lahat ng mga bagay. Siya ay naging nananagumpay sa pamagitan ng kaniyang pagpako. Pinapako siya doon sa krus. At nananagumpay sa kaniyang serbisyo bilang isang tao. At ang sabi niya, doon sa mga apostoles, ang sabi niya, ito lang ang pinakadabis na ating gagawin, na maging mahinahon at tayo ay maging halimbawa sa lahat ng mga panahon at maging tayo ay mapanalanginin. Mapanalanginin. Kaya, bakit isinulat ang Ebanghilyong ito ni Jesus Christ sa mga magsusulat katulad nila ni Matthew, Marcos, Lucas, Apostol Paul sa panahon sa mga gawa, sa panahon sa Timoteo, sinulat doon kay Timoteo ni Apostol Paul.
hanggang sa describe sa pagbalik ng Panginoon sa Revelation. Kaya sinabi ng Panginoon yan upang ating matutunan kung gaano kahalaga ang pagpanatili at pinakawalan niyang banal na Espiritu na siyang nangasiwa sa mga taong mayroong puso, sa pagmamahal, sa pagbabago sa buhay upang sundin ang kanyang ginagawa na bawat segundo, bawat minuto ay meron siyang sinasabi na gawain. Simple lang ang ating alam niyo sa atin ngayon mga kapatid, parang abalang-abala tayo sa ating mga gawa, pang sarili, pang pamilya. Takot tayo nga walang bigas. Takot tayo mawala ng pera. Oh. Takot tayo sa mga sakit. Takot sa kamatayan. Parang gusto natin nga walang problema. May marami tayong makukunan. Pero ang number one nga sinabi ng Panginoon na kinakailangan makamit natin ang banal na Espiritu na siyang pinakawalan ng Diyos upang siya ay mananahan sa atin at magturo paano tayo maging matibay. Ang sabi dito, sama-samang panalangin. Dito sa atin, yung ating pagsama-samang panalangin ay maging isa sa mga effective para ma-adapt natin ang banal na Espiritu na siya pong mga siwa sa ating puso't isipan. Alam niyo mga kapatid, pagka mawala sa atin ang worship sa gabi, kahit sa aming tahanan, wala ang worship, makakalungkot. Makalimutan ang worship. Hindi yan pwedeng mangyari sa mga manampalataya. Kinakailangan tayo ay mayroong positibo para madama natin ang banal na Espiritu na siya pong hiniling natin na tayo ay pangasiwaan. Alam mo yung mga lahat ng mga sinasabi ng Diyos ng ating relasyon para sa ating patuloy na panalangin. Mula pa yan noon, sa panahon sa digmaan sa mga heroes sa Bible. Moses, lahat. Anong ginawa nila? Nakipag-ugnay lagi sa Diyos. Nakipag-ugnay. Kung paano sila matalo, anong dahilan nga natalo sila? Dahil wala silang ugnay sa Panginoon. Kung paano sila naging panalo sa digmaan, sa kipaglaban, ang dahilan doon, dahil sa kanilang pag-iisa at pagsunod sa Panginoon. Gusto natin nga magkaroon tayo ng tagumpay sa ating panampalataya. Number one, hindi natin putulin ang ating connection sa Panginoon. Gusto mo nga palaging meron kang magamit sa araw-arawang pangangailangan, connection lang ng Panginoon. Problematic. May mga maraming pera ngayon, Brother Dodds, nga kakilala ko rin. Problema sa kanilang buhay. Hindi mahiwalay. Yan ang problema. Bakit po? Kasi ang ating sanlibutan ngayon, nandito sa daigdig na ito, ay meron tayong batayan sa ating panampalataya. Hindi makakatulong yung ating mga inaasam-asam. Kung meron kang puso na pagkatiwalaan ka sa Panginoon, i-first priority natin ang pagtulong sa gawain ng Panginoon. Number one yun. Kung paano natin maging aktibo tayo. Meron ka mang pira o hindi, wala. Maging epektibo ka tayo sa gawain ng Panginoon. Tayong lahat. Anong gagawin? Atin ang meeting. Atin ang pagsamba. Atin ang katulad nito. Kaya ma-miss mo yan mga kapatid, ang mga pag-ipon-ipon pagkakaisa. Parang na-training tayo sa hindi pagsunod at pagkakaisa doon sa kaharian ng langit. Kasi mag-ipon-ipon man doon. Training ground man ito. Yung ating pagsamba sa Diyos. Minsan may
bilis naman matapos ang pagsamba na ito. Minsan magsabi tayo na ang tagal naman ito. Tagal namang pagsamba na ito. Tagal matapos. Kung alam nyo doon sa langit, walang tigil ang panalangin doon, walang tigil ang pag-awit. Kung ikaw madali ka ring madali kang mainip, paano na kaya makapunta sa kaharian ng langit? Wala namang ibang ginagawa doon. Awit ng awit. Sermon ng Diyos, lahat ng mga panahon. 1,000 years. Kung tayo ay hindi na training, katagal may matapos yan. Wala ng awit. Nagsawa na sa awit. Manalangin, manginginig ang tuhod, hindi magluhod. Paano nasa langit? Panay ang luhod, panay ng awit doon sa kaharian ng langit na tayo dito. Mag-meeting, hindi nga maka-attend. Pagkapaita. Paano na yan? Kaya ang pagkakaisa, ang sinabi ng Panginoon dito, lahat tayo ay magiging umaawit. Manalangin, pagkakaisa. Ang Juan 16, versikulo 13, ating ipanalangin ang banal na Espiritu na siya pong mananahan. Alam mo kung paano maunahan ang banal na Espiritu? Linis ang buhay natin. Pag-iisip natin. Mga anak, walang puwang ang pagsagot na hindi maganda sa mga magulang. Tandaan ninyo yan. Ang mga magulang ninyo ay hindi ninyo yan kapatid. Diba? Mga biyanan ninyo ay hindi ninyo kapatid yan. Kailangan igalang, respeto. Yan po ang turo ng Panginoon. Hindi mananahan ang banal na Espiritu. Anong gawa diyan? Maging palayo ng palayo ang banal na Espiritu hanggang sa maging swail ka sa tahanan. Yan ang ground na ating resulta sa ating pagswail. Kaya, sabi dito, kailangan tayo ang may tungkulin. Anong tungkulin natin? Maging mag-awit, mag-worship, walang tigil sa panalangin. Tinuturo yan ni Apostol Paul. Kahit pa noong unang mga panahon. Walang iba na ating iugnay, isalaysay ang ating mga problema doon sa Panginoon. Pag ikaw, mga kapatid, tayo, pag meron tayong mga ginagawa na hindi mabuti sa harapan ng Panginoon, nakalapastang ka sa Kanyang mga kautusan, mahihiya ka sa pagtawag sa Diyos. Tama ba? Panalangin ka sa akin, bagoy meron kang nilabag ng kautusan, yan ang hindi maganda. Kaya sabi ni Presidente Marcos, mahihiya naman kayo. Presidente. Biblical yung sinasabi niya. Pag tayo ay nakalapastang sa utos ng Panginoon, tandaan natin yan, mahihiya tayong lumapit sa Panginoon. Hiya tayo. Pagdating sa mga problema, parang walang solusyon. Bakit po? Hindi nananahan ang banal na Espiritu sa ating isipan at sa ating buhay. Parang wala tayong pag-asa. Kaya makatingin tayo sa mga tao, sa ibang tao. Ay, sila si ganyan, mabuti pa sila ganyan, ganun. Marami tayong makita sa labas. Bakit? Kasi unti-unti tayong nagpalayo sa banal na Espiritu.
nagpalayo sa Diyos. Kasi pinakawalan niya ang banal na espiritu dito eh. Si Ellen White, siya nagsabi, ano ang sabi niya? Pagka tayo ay umaawit ng hindi kaayang-aya sa Panginoon, ang banal na espiritu 50 behind. Sabi niya, 50 meters behind. Kita mo na, malayo siya. Pag tayo ay umaawit ng awit na hindi spiritual, 50 meters behind. Sabi ni Sister Ellen White yan. Kita niya yan. Galing sa Diyos. Eh magtataka ka, bakit hirap pa ako ngayon? Hindi ako makasalita. Wala akong, lagi akong blind sa lahat ng mga panahon. Bakit po? Kasi meron pa tayong gusto. Meron pa tayong pagkukulang na gusto sa Diyos na maugnay tayo sa Kanya. Iwanan ang lahat ng ating mga pagkukulang. Din ang lahat ngayon mga kapatid, lulong-lulong na sa electronics. Kahit ako mga kapatid, lulong na ako. Ay pinalangin ko sa Panginoon, Lord, maawa ka naman sa akin. Ayaw ko nang malulong nito. Oh. Pero kahit ano, miyan ang ayon sa kanta, Brother Dodds, ni yung isang rapper si Kwan, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Kita mo na. Sino yan? Andrew A? Oh. Ha? Salbahuta. Oh. Yun. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Bakit? Kaya, ito pala ang pagkukulang natin. Wala tayong ugnayan ni Jesus Christ sa bawat minuto ng ating buhay. Kaya, tulad na lang sa ating mga karamdaman, bakit lagi akong magkasakit? Bakit? Kasi may mga pamaraan eh. Kung paano tayo gumaling, kung paano tayo hindi magkasakit. Ano yung pamaraan? Una, change lifestyle. Sunod, laging umatin sa mga pagsamba. Worship. Ganon lang yun. Kasimple. Pero wala gana ikaana, kung wala kang ganyan, huwag ka nang magtanong kung bakit ako ay hindi lagi pa ring mahiya sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi dito sa mga gawa, 1:6-8, bilang paghahanda sa ating buhay sa pagtanggap sa banal na Espiritu, atin siyang sundin. Atin siyang laging anong tawag niyan? Lagi natin siyang kasama. Laging nasa bunganga natin ang tamang pamaraan. Pero kung lagi kang nagsinungaling, unya kuan ka, sagot-sagot sa mga magulang, malabo. Yan ang sinabi ng mga bugoy-bugoy nga mga salita. Malabo pa sa sabaw sa pusit. Oh, malabo. Kaya yan mga kapatid. Kahit ako nito ay, habang ako ay nagbabasa, sabi ko, tama talaga. Kasi pagka wala kang ugnay ni Jesus Christ, kahit sa iyong paglakad, kahit sa ating pagbiyahe, wala ka niyan, shoot ka talaga sa bangag, paalalahanin ka ng Panginoon. Paalalahanin ka. Kaya, mga kapatid, ay wag nating kalimutan, ang first priority na sabi ng Panginoon, na tayo ay maging masunurin. Magsunod, mapanalanginin ang ating grupo, kanang mga small group,
i-pray, mag-pray, yung ating mga care group, pag-pray, ang ating mga anak, magkakaisa tayong manalangin. Yan ang nawala na sa aming tahanan, mga kapatid. Wala na. Kaya, minsan ay magtatanong tayo, bakit? Marami tayong bakit. Hindi maganda ang ating magawa. Talagang gusto na natin nga parang nagsawa na. Magsawa gani ka, hindi ka pwede doon sa karya ng langit. Magsawa kang umawit, magsawang worship, hindi ka pwede doon. Bakit hindi pwede? Kasi ang karya ng langit, awit ng awit yun. Walang tigil. Wala na tayong trabaho doon. Ha? Basahan ninyo bayo ang Revelation. Ano yung trabaho natin doon sa langit? Sige na nagpuri. Awit ng awit. Oh. Pero kung mag-worship, ay sawa naman tayo ng worship niyan. Ha? Di ba? Ay kasawa naman ang pagsamba. Sakit ang aking ulo, sakit ang tiyan, sakit ang na lang ang mga dahilan natin, hindi tayo magkasamba. Ay paano na yan? Sa karya ng langit. Hindi lang muna ako iligtas, Panginoon, hindi ko kaya yun. 1,000 years, siging awit. Oh. Ang akala natin, kapatid, kung ang ugali natin dito, yun ba ang klaseng pag-iiligtas ng Panginoon? Hindi po. Ano yung ginagawa ng mga apostol, ng mga taong panahon sa kanilang paghingi sa banal na Espiritu, sa guide? Ano yung ang ginawa nila? Awit ng awit sa loob ng simbahan. Panalangin ng panalangin. Para lang magkaroon ng banal na Espiritu. Kung yan ang ugali natin, na mahirap tayong pasambahin, mahirap tayong mag-worship, mahirap manalangin. Paano na yan? Mga naigingon ni Mrs. Nako nga, siya kaon lang gihapon kag jabas. Kain ng jabas. Kaon lang gihapon daw, kakain lang rin ng bayabas. Kung sa kuan pa, namayabas kung sa eskwelahan pa. Baka namayabas ito. Kaya ang expression sa mga Cebuano, kaon lang gihapon ka jabas. Kasi hindi ka nakapasa dahil namayabas pa. Bago magpunta sa eskwelahan, pumunta pa sa bayabasan. Nangunguha ng bayabas. Late. Anong i-answer? Kasi may dalang bayabas, siging kaon-kaon doon sa school. Kaya ang expression sa mga Cebuano, kaon lang yapon jabas ni. Wala lang yapon. Ganun ang mangyari sa atin, kapatid. Always beginners. Wala na lang beginners kay naagyoy umpisa. Pero ang requirements ng sabi ng Panginoon, seryosong pakiusap natin sa Diyos. Ha? Seryoso. Hindi ako makapagsamba dyan ngayon kasi may importante akong lakad. Wala na. Wala na. Yan po ang difference, mga kapatid. Kaya sabi dito, nilararawan dito sa atin, itong sabi niya nga, pinakawalan. Anong pinakawalan? Banal na Espiritu. Anong requirements nito para makamit natin ang banal na Espiritu? Awit, worship. Walang tigil sa panalangin. Ha? Para makamit natin ang sakripisyo na yan, maging tayo ay magkaroon ng ugnay lagi sa Panginoon. Hindi tayo magsawa sa connection natin sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, hanggapin natin ang payo ng Panginoon. Simula ngayon, hanggang sa pagbalik ng Panginoon, hanggang sa makatulog na tayo,
Alam nyo kanina mga kapatid ay habang nag-attend ako ng nililibing ng ating kapatid, ang mga talambuhay nila, yung mga sinasalita ng mga mahal nila sa buhay, alagang kasabi ko nga, di na marinig nila yan ng patay na. Ang gusto kong nang mangyari nga, habang buhay pa ako, nais kong magbili na ako ng kabaong para kabaong ko. Unya yung lahat ng mga kaibigan ko, mag-testimony na. Ano man ang kamalian or kabaitan dyan na ginagawa mo, marinig ko na. Maganda, Brother Dodds, no? Hindi yung itong kabaitan ni wala na yan. Patay na eh. Hindi na yan. Oh. Magsabi ka doon, patawarin kahit pukpukin mo pa yung kabaong, wala na yan. Patid. Oh. Kaya ngayon pa lang ay naisip ko, ang Diyos ay mayroong mabuting pamaraan sa makamit natin ang requirements para sa karya ng langit. Ano yung requirements natin? Pagkakaisa. Banal na Espiritu ang ating hilingin na siyang magpatnubay sa gabing ito. Maraming salamat at magandang gabi. Maraming salamat, Brother June. Napakagandang mensahe para sa atin. So, totoo na ang Panginoon ay nananawagan sa atin mga kapatid. Kaya't yung ating mga kaibigan, mga kasamahan po rito, ay ating i-message, paglaanan ng oras. At nawa ay sa susunod na mga araw ay narito sila. So tama si Brother June sa kanyang mga binanggit at talagang maraming pagsubok, mga problema na dumarating. Ngunit kung talagang tayo ay tunay na nagtatapat at nananampalataya sa Panginoon, ay sa mga oras na ganito ay narito tayo. So lahat tayo ay may suliranin sa buhay at isama natin yung ating mga partner, lalong-lalo na yung mga kapatid sa pananampalataya. Amen? So, ngayon gabi ay dadako na po tayo sa ating panalangin. Paano po tayo individual na lang po o by group? So, yun po. So, sino po yung may mga prayer requests para sa pamilya, asawa, kaibigan, mga kapatid? Hello. Nagpasalamat po ako sa Panginoon na iningatan niya po yung family ko sa loob ng isang taon 2025. At kami ay kaharap muli ngayon sa 2026. Nawa ipagkaloob ng Panginoon ang patuloy na protection sa pamilya po namin, Mascardo family. Ganun din po, isama po natin sa dalangin yung ating po mga kabataan na nangunti, ang ganun. Hindi natin nakakasama sa pagsamba. Nawa sa mga susunod na gabi, sa susunod na mga pagsamba natin, makasama natin muli sila. Nawa imukin sila ng Banal na Espiritu. Ganun din po, isama niyo rin po sa panalangin ang aming pong kapatid, si Ate Algie, na nawa makasama na rin po natin siya sa pagsamba, imukin ng kanyang puso na muling tanggapin si Jesus. Yun lamang po. Sister Alchin, tsaka ano po yung una? Yung mga kabataan po natin dito sa church. Kabataan. So malakas po kasi yung echo. Sige po, maraming salamat. Sino pa po ang merong
mga request po dyan. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy niya po kaming iningatan ng aking pamilya at si Papa po ay tuluyan na nakalabas po sa Adventist Hospital sa tulong po ng Panginoon. At talagang yung tulong ng Panginoon sa amin ay hindi po matatawaran dahil siya po lahat ang um, gumawa para makalabas po si Papa sa Adventist Hospital. At ngayon po ay patuloy po siya nagpapagaling sa kanyang sa inoperahan sa kanya na nawa po patuloy pong hipuin ng makapangyarihang kamay ng Panginoon ang kanyang karamdaman at ito po'y gumaling na ng lubusan. At ganoon din po sa maganda pangatawan, ako po'y lubos naman nagpapasalamat din sa Panginoon. Sa kabila man ng ganong pangyayari ay kahit isa sa amin ay wala din pong nagkasakit. Ayan. Meron pa po? Okay po. Atin pong isama sa ating panalangin ang ating mga kapatid po na nanghihina spiritually, physically, and mentally. Especially po, akin po kayong hinihiling na ipanalangin niyo po ako kasi po, ako po ay mentally weak po. Yes po. May kinakaharap po ako na kami lang po ng Panginoon ang nakakaalam. Sana po ay isama niyo po ako sa panalangin ninyo. And also, yung mga kapatid po natin na nanghihina spiritually, mentally. At sana po ay panalangin din po natin na tayo po ay manatiling matatag sa pananampalataya natin. So kung wala po, wala na po. Individual na lang po tayo, no? So isama nyo na rin po ako sa inyong panalangin upang patuloy po akong naglilingkod sa Panginoon dahil may mga bagay din po akong dapat iwanan at baguhin na patuloy kong ginagawa na kasalanan. At minsan ay mahirap po talaga yung nakakagawa ka. Minsan wala ka ng ganang magsamba, manalangin, mag-aral. So, yun po ang hinihiling ko po sa inyo na maging matatag ako sa gawain at laging nakikisangkot dito sa ating church. Sige, individual na lang po sa ating panalangin. Ay, ulitin ko po pala, nakalimutan ko na. So, si Brother Alvin, no, ang kanyang panalangin ay yung mga kabataan. At si Sister Alchi, alam mo, namimiss ko rin si Alchi, kaya nung nakita ko nung nakaraan, no, sabi ko, Alchi, namiss kita. So, si Brother Ronnie Ranis, sa agarang kanyang kagalingan. So, siya po ay kailangan talaga po natin dito sa gawain at kailangan na masigasig tayong ipanalangin si Brother John si Brother Ronnie sa kaagarang recovery niya. At si Sister Luna ay yun din kanyang mga panalangin. Si Brother Jimmy ba? Sarili niya. Yun. Ganoon talaga, no? Talagang kung sino yung sa Panginoon malapit ay talagang malapit din ang tukso at pagsubok. So, nararanasan ko rin yun, mga kapatid. So, yun po, mga kapatid, dalangin natin ang bawat isa sa atin.
Para po sa pagtatapos ng ating serbisyo sa gabing ito, ating buksan ang ating mga SDA hymnal in hymn number 349. My hope is built on nothing less. Tayo pong lahat ay magalang na tayo. So, On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His love is covenant and blood, support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, hidden is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh may I then in him be found, glad in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Maraming salamat, Amang Diyos, nandiyan ka sa mga langit, sa inyong mga salita na aming napag-aralan ngayon. Salamat po sa inyong banal na salita upang nagpaalala sa amin na kumpleto ang inyong paalala, na mawala kami at mahiwalay kami sa inyo, na hindi inyo kami mahawakan kung kami ay walang connection sa pamagitan ng pagpuri, pag-awit at panalangin, at higit sa lahat ang pagsunod sa inyong mga kalooban. Salamat, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu na siya pong inyong iniwan upang siya ay magpaalala sa amin at hindi mahiwalay din sa amin, na kami ay laging mapaalalahanan sa lahat ng mga panahon. Uwi kami punong-puno sa mga pagpapala at proteksyon sa bawat isa sa amin, sa aming tahanan at sa aming pagtulog sa gabing ito. Na magandang aming pagtulog, maramdaman namin ang kasayahan, makatulog ng maayos upang sa umaga makagising kaming punong-puno sa mga pagpapala. Lahat ng aming hiling ay sinampalatayanan namin tanggapin sa pangalan ng Panginoong Hesus.